parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Tuloy-tuloy ang Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Lunas. Lunas.
Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Pilipinas at maging labas ng bansa. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla at kapartner po natin ngayong gabi ang MX3 Natural Supplements para pag-usapan ang isang topic na fresh na fresh pa dahil kahapon lang ay nag-celebrate tayo ng Father's Day. So babatiin na natin ang Happy Father's Day kahit medyo belated si Dr. Edwin Bien. Doc, magandang gabi po sa inyo. Sige, habang inaayos ni Doc yung kanyang audio, kami po ay antabayanan ninyo hanggang 8:30 ng gabi dito po sa ating programa. Tayo ay live na napapakinggan of course sa radyo. Tayo rin po ay online sa pamamagitan ng YouTube at Facebook. Hanapin niyo rin po yung aming mga Facebook pages kay Doc Bien, Dr. Edwin A. Bien. Yung sa akin naman po, Cheska San Diego Bobadilla. Ako pong host nyo sa programang Lunas at makakasama po natin si Doc sa loob ng isang oras katuwang din natin sa discussion ang MX3 Natural Supplements. Okay na yata ang linya ni Dr. Edwin Bien. Doc, magandang gabi po sa inyo and belated Happy Father's Day, Doc. Belated Happy Father's Day din sa iyong pamilya, Ches. At sa mga nakikinig sa atin, wala, exempted kami kahapon sa paglalaba at pagpaplantya. Kahapon lang, Doc. Kahapon lang yun. Sabi nga nung ibang mga mami sige, enjoy your day ha dahil bukas daw o ngayon, Lunes, si mami na ulit ang masusunod, Doc. Resume operations. Pero pag-uusapan natin, Doc, pangangalaga ng kalusugan ng mga tatay, ng mga kalalakihan in general, Doc. Oo, yung mga mami out there, alagaan nyo naman ang mga mister. Dahil alam nyo, kaming mga lalaki, parang may takot kami na nagpapacheck up sa doktor Marami nga nagsasabi ng ganyan, Doc, na takot daw ang kanilang mga mister o yung mga tatay natin na magpa-check up. Nahihiya sila, Doc, o kaya medyo kinakabahan kapag nakakakita ng anything related sa ospital. Oo ang feeling kasi ng lalaki, syempre, matipuno, dapat matikas. Usually, nagpapacheck up lang ang mga kalalakihan kapag medyo senior na, may dinaramdam na. Kailangan mapag-usapan din natin. Ang Hunyo po kasi ay awareness month para sa pangkalalakihang problema. Mm-hmm. So, ilan din tayong mamaya tatalakayin, mga problemang pangkalalakihan. Okay. So kung meron po kayong tanong, meron din kaming of course messenger account na pwede po ninyong pagpadalhan ng inyong katanungan. Sa akin po, Cheska San Diego Bobadilla. Kay Doc, meron din siyang personal na messenger account na anytime pwede kayo mag-message doon. Wag lang gabi kasi si Doc sasagot yan of course the following morning na. So Doc, yung pangalan po ninyo doon ay Edwin A. Bien. Opo. Unless emergency, i-message sa akin, anytime, kahit naman po madaling araw at nagising ako, sasagutin ko po kayo kung emergency. Oo. Pwede rin po kayo mag-message sa Facebook page ng MX3 Natural Supplements. O kaya naman po sa hotline number 0918-8888-396. Yan po ang ating ginagamit, Doc, na hotline number. 693, yung dulo natin. Doon, 0918-8888-693. Yan, okay po. Yan, sige. Yan. So Doc, start na tayo sa ating talakayan about Benzel. Sabi mo, June nga, no? Pinag-uusapan natin yan. Pero dapat ang pangangalaga sa kalusugan whole year round, ha? Well, pag-usapan natin, alam nyo, madalas na natatalakay natin ang mga nararamdaman ng babae, kapag dumating na sa punto na wala na silang menstruation. Alam nyo, kaming lalaki may equivalent ng menopause Ang tawag doon, andropause. Andropause. At kamukha din ng babae, halos lahat po kami magdadaan dito Nagsisimula ito sa pagsapit ng edad, no? Edad na 40, yan, nangyayari na po yan. 40 and up. So sinasabing life begins at 40, nagbibigin na rin pala, Doc, ang andropause sa mga kalalakihan. Ano mga senyales niyan, Doc? Well, kamukha din ang senyales na nararamdaman ng babae. Pwede nating isa-isahin. Kung ang babae ay nakararamdam ng, ano ba nakita mo sa mama mo? Irritable. Lagi siyang naiinitan, Doc. Pawis na pawis, kahit malamig.
malilimutin, di ba? Tapos apektado ang buhok at ang balat, no? Nagda-dry. Maraming makirot sa katawan. Actually, sa lalaki, pareho rin. May dagdag nga sa kalalakihan nababawasan yung aming motivation, yung dati mga planong gawin, medyo naisasantabi, yung bukas na lang. At pati libido nababawasan sa mga kalalakihan. Yung interest na pakikipag-siping sa kanilang ka-partner o asawa. Bawas din. Bawas din. Lahat ng parte ng katawan lumiliit Muscle, buto, lahat po sa lalaki lumiliit. Kung makikita mo yung mga may edad na lalaki, mga sa artista na lang tingnan natin Alam mo, isa sa paborito kong artista si Denzel Washington So, may mga una siyang mga pelikula, ilagay na lang natin yung pelikulang Equalizer. Yung unang Equalizer Part 1, medyo matipuno pa siya. Pagdating ng Part 3, makikita nagbago na. Nakukuba na, tsaka nangayayat na ng gusto Po, ang mga kalalakihan, may nawawala kasi sa aming hormone Yung testosterone. Pagsapit po kasi ng 40, alam nyo, nung kami ay 25 anyos, 100% ang testosterone namin. So, kaya itong mga 25 anyos na to matitipuno, agresibo. Pagdating ng 25 hanggang 30, yan, 75% na lang, nabawasan. Pagdating ng 40, 65% na lang. Pagdating ng 50, 50% na rin. So, imagine mo, nangalahati yung nawala sa mga kalalakihan. Nababawasan talaga, Doc, no? Yes. Okay. So itong testosterone na to, Doc, sa mga kalalakihan lang po ba mayroong ganitong hormones? Ang babae walang ganito, Doc? Meron din. Alam mo, vice versa Ang babae may konting testosterone, ang lalaki may konti ring estrogen. Ngayon, yung testosterone na yan, mahalaga sa itsura kasi namin Pagbaba niyan, eto mga matatanggal sa amin Makita nyo po nagpapanot na yung mga lalaki. Yung umaakit na yung noo, hindi nyo po ba napupuna yun? Umaakit ang noo, nababawasan yung yung buhok. Tumataas ang hairline, Doc. Tumataas yung hairline oo Minsan tumataas ang hairline, minsan dito sa kalagitnaan po ng tuktok ng bumbunan, nagkakaroon ng bilog na panot di ba? Yan. Tapos, yung mga muscle, makikita nyo yung dibdib, nawawala yung dibdib ng lalaki. Pero lumalaki yung tiyan. Okay. So, tawag doon, dad bod. Dad bod, yan. Dad bod, no? Nawawala rin ng puwet ng kalalakihan. No? Kaya pangit na tingnan yung pantalon hindi na sexy flat, dire-diretso na Okay. Yan. So, sa physical na karakteristik, may epekto po talaga ang andropause sa amin. Okay. Bukod doon, Doc, mood swings, nakakaramdam din. Dati, sabi nila, si tatay hindi marunong magalit, napaka-pasensyoso. Tapos napapansin na, alam mo yun, Doc, parang pag nata-traffic, mainit na agad ang ulo. May mga ganun, Doc? Oo. Nagkakaroon ng mood swing, forgetfulness. Kailangan uunawain natin ng mga ang mga andropause na mga lalaki kasi as we age, mas madalas na yung nakaupo na lang si tatay kesa yung nagiging aktibo. Tapos yung tulog nababawasan. Kung dati nagigising ng alas 6, alas 7, ngayon alas 4 na o alas 3 nagigising na Gising na. Oo Tapos dati maingat sa pagkain. Ngayon kapag nag-iedad na parang wala nang pakialam sa pagkain kung ito'y mabuti o masama. Wala nang no? Pagpipigil din sa pagkain, Doc. Wala na. Oo, parang ang feeling na lang YOLO. You only live once. Kain na lang ng kahit na YOLO. Oo. Pati si tatay natutunan na yung YOLO, no? Oo Oo na. Imbis na nag-ehersisyo,
nagiging ano na rin cellphone na addict na rin. Although there are some men na nakakahanap ng kanilang sport, no? Yung mga nag-golf, nagte-tennis. Mas less yun, mas kaunti kesa doon. Nakaupo na lang. May mga binanggit ka na mga sintomas or manifestations ng pagbaba ng hormone levels ng mga kalalakihan. Siguro mamaya banggitin din natin sa ating pagbabalik bukod sa pagkapanot or yung medyo may mood swings na rin si tatay, si daddy, si lolo, medyo bumibigat na rin ang katawan or lumalaglag yung katawan, Dok. Ay, yung iba daw nagkaka-boobs. Pag-usapan nga natin yan, Dok, sa ating pagbabalik. Anong boobs naman ang nagkakaroon sila? Meron. Oo, sige nga. Ibigay ulit natin, Dok, yung ating hotline number para sa mga gustong magtanong sa atin. O, yung mga naintrigang lalaki, bakit malaki na yung boobs ninyo pag nag-edad kayo? 0918-8888-693. Sige po, babalik tayo sa ating talakayan kasama natin si Dr. Edwin Bien. Ito po ang programang Lunas sa atin ng MX3 Natural Supplements. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan at Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas Men's Health. Ang ating pinag-uusapan o kalusugan po ng mga kalalakihan ng ating mga tatay, ng ating mga mahal sa buhay na lalaki. Kung may mga tanong po kayo, may hotline number tayo 0918-8888-693. Pwede rin po kayo mag-PM sa amin ni Doc. Kay Doc ay Edwin Abien. Pwede rin po sa akin, Cheska San Diego Bobadilla. Pwede po kayo mag-PM anytime ng inyong katanungan at pinag-uusapan nga natin ano mga sintomas ng andropause sa mga kalalakihan, lalo na yung mga 40 pataas. Yung iba daw, Doc, sabi natin kanina bago tayo mag-commercial break, nagkakaroon sila ng boobs. Bakit, Doc? Nakakahiya nga eh. Kulang na lang magbra. Ang tawag doon namin ay gynecomastia. Okay. Dahil nga, nababawasan na yung aming male hormone, nananaig na kahit papano yung female hormone. Nagets mo? So nababawasan na yung nagpapalaki ng aming mga muscle. Muscles. Oo. Kapag natutunaw yung muscle, ang pumapalit yung taba, yung fat cell. Ang dibdib ng babae made up of fat cells eh. So kaya yung lalaki nagkakaroon ngayon ng fat accumulation sa dibdib. So, gynecomastia kung tawagin ito. For some, malaki na ito. For some, yung parang ang korte parang sa babae talaga. Kaya minsan kapag naka-t-shirt, Doc, nahahalata, no? Halata, oo, halata. So, kailangan susolusyonan. Ito ang solusyon. Alam mo, nagpadala ako ng isang picture sa'yo na napaka-simpleng ehersisyo sa mga nakalalakihan tumapit na ng 50 na nando na sa punto na pwede na siyang magkaroon ng gynecomastia. Ang tawag namin doon, dead hang. Ano yun, Doc? Dead hang. Dead hang. Okay. Hindi natin kailangan ng mag-enroll sa gym, bumili ng mamahaling equipment. Alam nyo, online may nabibili po na parang sabitan ng hanger, yung parang sinasampayan, na inilalagay po sa hamba ng pintuan. Kailangan matibay, ha? Basta matibay yung kahoy, yung hamba, no? Tapos ito po, bilog ito, parang tubo, nasa mga 1 inch ang tubo nito. Sa magkabilang dulo, may pampasikip o pang-adjust. Tapos, pinapalagay po doon sa pinakatuktok na parte ng hamba para sa umaga, pagising po ninyo, kakapit po kayo ron, tapos nakabitin po kayo parang nagbabaras. Pero hindi nyo kailangan magbaras. Kailangan lang nakabitin po yung kamay nyo hanggang katawan, pababa. Okay. So, naka-steady lang ito, Doc, ha? Steady lang. At kung kakayanin nyo ng 2 minuto, una, mahirap eh. So, siguro 30 seconds. After about 2 weeks, kaya mo na 1 minute. After another 2 weeks, baka 1.5 minute. After 1 month or 2 months, kaya mo na ang 2 minutes. And that is enough, no? 2 minutes in the morning, if you do that, nakakatulong po yun para matunaw itong ating fats sa dibdib. Talaga? Okay. So ito hindi sila magsuspend, Doc, ng strenuous activities, lalo na alam niyo naman 40 years old na ba medyo ayaw na ng ganyan, Doc. O tsaka mabigat na yung katawan, medyo hindi na niya kayang magbaras para hilahin yung katawan pataas, no? Nakaano ka lang, nakabitin lang, pero yung kamay mo, yung braso mo, nakaunat,
yung paa mo, nakaunat din. Oo. Hindi ba yan, Doc, ay very good din for our spine? Maganda yan. Oo, mauunat kasi yung spine, marerelax yung shoulder, no? Marami. Titibay yung ating braso, yung ating grips. Titibay din. So, magandang ehersisyo po niyan dahil maaari nga niyan tunawin yung taba sa ating dibdib. Pati na rin doon sa braso, alam mo kasi yung braso lumalaylay yan eh. Yung upper arm, habang nagtumatanda tayo, medyo mag-firm din yan. Okay. So, ayan ang isa sa pwede nilang option. Pero, Doc, may mas madali pa raw po ba dyan? Or may mga alternative ba dyan, Doc? Meron, pero actually napakasimple ng ehersisyong yun. Kaya naman. 2 minuto lang. At saka nakabitin ka lang. Yung iba, kapag hirap na yung kanilang mga daliri na nakayakap doon sa tubo, mayroong naglalagay ng tali para nakatali yung wrist. So hindi sila nahihirapan. Okay. Sige. So sa una, kung hindi pa kaya ng matagal, kumbaga subok-subukan hanggang sa medyo mas tumagal ka na, mas humaba yung time na kaya mo na siyang gawin, Doc, no? Opo. And if you do this every day, upon waking up, alam nyo, hindi tayo magkukuba. Yun ang mahirap habang nag-iedad, di ba? Nagkukuba. Pero nakikita ko sa mga dating sundalo yung iba nga mga general, colonel na ngayon, nasa 70 o 80 na pero diretso-diretso ang katawan no? Oo, hindi sila nagkukuba kasi nga part ng exercise nila to So, gawin natin mga mga kalalakihan itong kung tawagin namin ay dead hang. Oo. Yan by everyday daw gagawin, Doc? Well, kung kaya. Kung hindi, simulan mo muna ng 3 times a week. And then later on, kapag kaya mo na mag-everyday, mas maganda everyday. Imagine, give 2 minutes to 3 minutes of your time. Maliit lang yun. Oo. Mabilis lang yan. Mabilis lang yun. Dok, kanina nabanggit mo pag hindi natin ginagamit lalo na yung mga kalalakihan, 40 years old and above, yung mga parts ng katawan lumiliit. Hindi lang muscle, hindi lang brain. Naku, Dok, pati yung, alam mo na, lumiliit daw at nagkakaroon ng erectile dysfunction, Dok. Oo, pati si junior. Pasensya na, ang tawag natin junior kasi tayong lalaki, yung senior, no? Alam mo, yun nangyayari talaga sa lalaki. 70% ng lalaki pagsapit ng 50. 70%, 7 sa 10 nagkakaroon na ng erectile dysfunction. At kadalasan 4 ang dahilan nito 4 ang kadalanan sa lalaki Ito yun, Doc, yung 4 na dahilan ng erectile dysfunction. Ang unang-una, 70% ba ito, Doc, ay vascular abnormalities. 70% daw ng mga patients ang nakakaranas nito. Ano yung vascular abnormalities, Doc? Sisimplihan ko, yung matataas ang asukal o matataas ang blood pressure. Kasi mataas ang asukal sa iyong dugo, di syempre yung ugat mo ay nadideposituhan ng asukal, kumikipot. Alam mo natin na yung ereksyon ay dahil sa pagdaloy ng dugo doon sa mga parte ng ari ng lalaki. Okay. Kung makipot na nga naman yung dadaloy na dugo, hindi na siya masyadong nagkaka-ereksyon. Oo. Isa yan. So, vascular, no? Dahil problema sa asukal. Yung isa, problema naman sa presyon o blood pressure. Nangyayari rito, hindi nagkakadeposito yung ugat, nagsasarado yung ugat o constriction. Okay. So, yung daloy, dapat ng dugo, papunta sa ari, ay nababawasan. Oo. Yun. So, kaya nagkakaroon o nakakaranas. Kaya sinasabing vascular, Doc, no? Kasi ugat yan Tama ba, Doc? Vascular means ugat. May problema sa ugat. No? So, bigat na, no? So, kailangan
susolusyonan ninyo yung blood pressure, yung blood sugar. Oo. Sige, tatapusin namin ni Doc itong 3 pa na causes bago tayo mag-commercial break. Neurological problems. Doc, ano po ito? May mga problema sa nerves, no? Pwedeng halimbawa ay nagkaroon ka ng trauma to the spinal area. Yon. Neurological problem yon. O kaya na-stroke ka. Di ganun din. Yung nerves ay apektado. So, mabigat. Kapag halimbawa na stroke ka, yan ang one complaint ng mga pasyenteng lumalapit sa atin, nagugulat sila. Totally, nawawala yung si Manoy. Okay. Neurological yon. Oo. May sinasabi din na psychological conditions, Doc. Stress. Alam mo, talaga naman kapag ang problema mo talaga, trabaho na lang ng trabaho, o kaya yung problema sa pamilya. Alam mo, ilan ng pasyente ko ngayon, ang dami kong tinatanggap. Di ba binibigay natin yung numero ko, yung pangalan ko dito, no? Sa ating programa, no? Alam mo, ang dami kong tinatanggap na text, yung mga nalululong sa sugal. Lalo ngayon yata, Doc, no? Grabe. Akala ko ang ite-text sa akin pangkalusugan. Ang ite-text nila sa akin, paano po ba, Doc, matutulungan yung asawa ko o ako mismo, nalulung na po. Alam mo, that is psychological problem. Ang bigat kasi nasa commercial, kitang-kita natin sa television at saka sa Facebook endorsed by celebrities sometimes. May kilala nga ako bahay nila na isanlana, yung sasakyan na isanlana, pahiwalay na silang mag-asawa. Psychological problems yun that can affect also performance, kaya nagkakaroon ng erectile dysfunction. Oo. At yung last dun sa ating pinag-usapan kanina, nabanggit na ito ni Doc, yung testosterone deficiency. So ito yung hormone, Doc, na bumababa na ang level, kaya ayun, lahat affected o nagmamanifest no sa katawan ng kalalakihan. Yes. Well, one, ito yung lalaki na nag-iedad na. That is one, no? Two, pwedeng bumaba ang testosterone ng lalaki with certain nutritional deficiency. May mga kinakain siya na mali o kaya may mga kinakain siya na kulang. Halimbawa, nagulat ako na yung tokwa, tofu, taho. Ano pala yan nakakabawas ng testosterone, nakakataas ng estrogen level. So, pag nag-iedad tayo, wag na tayong masyadong nagtatatawag ng magtataho. Ang tatawagin nyo na yung magbabalot. Iba na, may shift na, Doc, no? Scientific yan, So, sa umaga, wag mo na tawagin yung magtataho. Sa gabi, abangan mo yung magbabalot. Kasi yung magbabalot, mataas yung zinc content. So, mas kailangan mo yon. Yung zinc ang kailangan mo na. Yes. Yan at marami pang tips ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Nakakakuha kayo kay Doc ng mga simple yet useful na mga hacks ng pipiliin din ninyong merienda, almusal o midnight snack. Babalikan natin si Dr. Edwin Bien matapos lamang po ang ilang paalala. Kasama po natin ang MX3 Natural Supplements. Dito po tayo sa programa Ang Lunas. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified maker. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay.
Balang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa
ating talakayan sa programang Lunas. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Siyempre, kapartner natin si Dr. Edwin Bien at ang MX3 Natural Supplements. Doc, balikan natin yung usapan tungkol sa mga tatay o sa mga kalalakihan dahil siyempre buwan nila ngayon. Buwan nyo, Doc. Sabi mo nga araw lang. Na-expire na ba yun kahapon, Doc? Hanggang kahapon lang ang validity. Oo, June is men's month. Pero parang good for one Sunday only. Father's Day lang talaga, Doc, no? Oo eh. Well, okay lang. Okay lang. Pero pangangalaga ng kalusugan pinapaalala natin na dapat ay whole year round. Hindi lang tuwing naaalala natin kapag June o kapag Father's Day. So Doc, banggitin lang natin, baka nakakaranas nga ng mga sintomas ng pagbaba ng testosterone or andropause or, di ba, pagbabago sa katawan, yung mga kalalakihan, nagkakaroon din ng tinatawag na mental fog o yung parang brain fog, Doc? Ayo po. Nangyayari yun. Nagiging malilimutin din. Well, ganun din naman sa menopause na babae, di ba? Nagiging malilimutin. Tapos, laging pagod, no? Parang yung aktibidades niya dati na ginagawa, hindi na masyadong nagagawa. Oo. Yeah. Oo. Kasama din daw doon, Doc, baka pinagtataka ng mga tatay natin, dati flat na flat yung kanilang tiyan. Tapos ngayon may bilbil na sila, Doc. O kaya isang buong malaking tipak, Doc, sa tiyan. Yung hindi natatanggal. Anong tawag doon? Yung tire? Yung para siyang may spare tire? Parang Michelin, Doc. Oo, Michelin ba yung tawag doon? May spare tire sa tiyan, ano? Parang may salbabida daw, Doc, no? Oo kasi bumababa yung metabolismo na nung lalaki. That is one, no? Pangalawa, yung testosterone kasi is important for the development ng muscle. Dahil bumaba na rin yung testosterone, yung muscle is converted to fats. So it takes a lot of great effort, no, para mapaliit itong tiyan na to. Hindi na kukuha ito sa sa sit-up at ehersisyo lamang Malaking factor dito talaga yung diet. Pero ang problema, as we age, ang tendency talaga, ang kinakain natin, more of carbo, no? Diba? Yes, Doc. Halimbawa na lang, habang nag-iedad tayo, di ba ang mga nabibili natin sa mall, donut, ice, cake, yan ang mga kadalasang pasalubong sa bahay, di ba? Mas maganda sana baguhin natin yung ating isipan na kapag mag-uuwi tayo ng pasalubong sa bahay, kwek-kwek na lang. Kwek-kwek, at least itlog, may protein. Oo. Pero Doc, ingat din daw yung mga tumataas nga yung nabanggit mo kanina, yung cholesterol para naman sa mga mayroong vascular problems, Doc. Ay, yan. Oo. Sa ayaw at gusto natin, tataas ang blood pressure ng lalaki habang nag-iedad na rin. Swerte yung mga mabababa ang BP nila, no? Tapos lampas ng 50. Understandable yun kasi syempre parang isipin nyo na lang yung bahay nyo. Kung yung bahay nyo 50 years old na, sigurado yung gripo po ninyo tsaka yung tubo may mga deposito na. Ganon din yung ugat ng tao. Okay. So, Doc, yung mga nararamdaman na yung testosterone mo, wala ka ng libido. Hindi na rin ginaganahan para palabasin yung prostatic fluid. Yung prostatic fluid, yan po yung likido na nandoon sa prostata ng lalaki na kapag nakipagsiping ang lalaki, yun yung nakikita po ninyong lumalabas sa kanya. Naiipon po yan So, namamaga yung prostata dahil hindi na nga lumalabas. Ang tawag nga ng mga kalalakihan doon, biruan, kaong na. Dati liquid. Pagtagal, kaong na paglabas. Alam nyo, lalaki yung prostata kasi nga yung testosterone bumababa na.
Anong sintomas nito? Makikita niyo sa mga kalalakihan, pag nasa CR kayo, ito yung mga lalaki na ang tagal po sa harapan ng urinal. Di ba may pila rin sa toilet? Parang sa babae may pila kayo, di ba? Ang test mo, kapag ikaw natapat ka sa pila, na ang nasa harapan mo, yung mga puro senior citizen na lalaki. Ang tagal niyan doon sa loob, sa harapan ng urinal. Kasi yung paglabas ng ihi niya, paunti-unti. Dahil nasa asakal nga nung prostatang malaki. Kaya yun yung sinasabi, Dok, na parang iniire pa nila para lumabas lahat. Iniire, tapos yung mukha nila parang nakukunot noo pa, yung parang tinitiklop yung mukha nila sa asim. Sa sobrang ire. Kasi masakit. Ang hirap mahirap yung gano'n na pinipuwersa mo yung pag-ire, pero may hapdi. Tapos ang lalabas, patak-patak lang. Yun. Prostate enlargement yun. Ang maganda ron, ang prostate enlargement or BPH ay benign. Pero may pagkakataon, kapag halimbawang may mga masama tayong bisyo, tumitigas at nagiging cancerous yun. Okay. So ito, Dok, ay hindi rin dapat pabayaan. Ipa-check up sa inyong mga doktor. Anong doktor ang kailangan nilang puntahan, Dok, para sa ganitong condition? Normally, urologist, URO, urologist. Pupunta kayo sa doktor na yun kapag halimbawa, hindi nyo na makontrol ang inyong ihi. Yung hindi ka na umaabot ng toilet, nagbabasa ka na sa pantalon, doon ka na naihi sa pantalon. So that is one. Kapag halimbawang may dugo na lumabas na ihi kahit nagkapatak lamang, kapag ang ihi po ninyo ay yung sobra ng panghi, minsan magrereklamo misis nyo na, bakit ang panghi na ng ihi mo? Kapag halimbawang napupuyat ka sa gabi, dahil every hour, kailangan mong gumising para umihi. Yan. So mga senyales yan para kayo na po ay magpasama kay misis sa urologist. Okay, hindi naman kaagad kayo operahan, pero malamang magre-rectal exam. Okay. Alam mo ba yung rectal exam, ang ginagawa ron? Hindi pinatutuwad lang yun. Ako ang ginagawa ko sa pasyente, pinahihiga ko Para komportable. Sige, Dok, ang gawin natin, bitinin natin yan. Sa ating pagbabalik, doon natin i-discuss kasi baka hindi pa sila nakaranas ng rectal exam para sa mga kalalakihan. Baka ma-curious. Ano kaya sinasabi ni Doc na kung hindi pa tutuwarin, pahihigain? Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik dito po sa programang Lunas. Kalusugan ng mga kalalakihan ng ating pinag-uusapan. Kapartner natin ang MX3 Natural Supplements. Si Dr. Edwin Bien ang kasama natin sa discussion at kasama nyo rin Cheska San Diego. Bobadilla, magbabalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. Programang Pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Doc, patutuwa rin o pahihigain yan ang ating topic kanina sa mga chine-check up mo mga kalalakihan. Bakit daw ganon, Doc? Alam mo, depende sa doktor yan no? Mas gusto kong pinahihiga kaysa pinatutuwad. Kasi pag pinatutuwad, bumabaluktot yung tuhod minsan, nanghihina, may nervyos siguro, o kaya napapaupo. Doc, nadyajahe. Nadyajahe, napapaupo. So yung doktor kailangan, yumuko para lang magawa yung rectal exam. Alam yung ginagawa ko ganito patitihayain ko muna po. Okay. Pag nakatihaya, syempre wala nang brief yun, no? Dinidiscuss natin ito para sa mga lalaki na wag na silang mag-atubili na magpa-check up, no? Kakapain ko yung pantog po nila. Okay. Dinidiinan natin yon ng ating 4 na daliri para malaman natin kung masakit. Sumasakit yon kapag halimbawang may problema sa pantog na yung lalaki dahil nga malaki ng prostata. Okay. Pag nakapana po natin yung kanyang pantog, pinapa-side view ko na sila. Okay. Yung side view, humihiga sila sa kaliwang braso na. Okay. O di nakaharap na sa akin yung puwitan. Yung paa na kanan na binti, binabaluktot ko yon. Kanang binti. Okay. Pero yung kaliwang binti, pinapaunat ko yon. So parang nakadikwatro, parang ganon. Okay. Pinahihinga ko sa bibig. At saka ngayon, isuot ko na yung aking hintuturo sa puwitan. Pag sinabi ko, hingang malalim, kakapapasok ko na ngayon hintuturo ko, dun sa dulo ng aking daliri, doon ko kinakapa yung prostata. Okay. Yung prostata po ay nandun sa bandang harapan ng pantog. At normally, ang makakapa dapat ng doktor doon ay parang hinog na lansones. Pag ang nakapa po ay parang hilaw na bayabas. Matigas? At matigas malaki. Oo. BPH yun, prostate enlargement yun. Pero ang mahirap,
pag yung kinapa mo bako-bako, nakala mo atis na hilaw, yun, medyo delikado na sa prostata po yun. Oo. So ito, Doc, ang binibigyan ng recommendation na mag-undergo ng ganitong test, anong edad? 40 pataas. Okay. So pagsapit ng 40, wag na po kayong mahiya sa doktor. Kahit na every 3 months, magpaparectal exam kayo just to make sure na yung prostata po ninyo ay hindi namamaga, hindi naninigas, yan, hindi nagbabara, yan. So kahit wala kang sintomas na, Doc, nahihirapan akong umihi, Doc, parang may sumasakit sa pantog ko. So dapat nagpapacheck din ng ganito, Doc. Anyway, every 3 months lang naman di ba? Medyo 4 times a year lang lalabas yun, hindi ba? So wag na kayong matakot. Ngayon, yung doktor, kapag may nakapa po siyang hindi normal o natural, tsaka lang siya magre-request ng ultrasound of the prostate. Oo. Kapag nalaman na meron na siyang prostate enlargement or condition sa prostata, Doc, may gamot daw ba dyan? Or merong mga, siguro, diet modification para masolusyonan yung ganyan, Doc? May gamot. Ang kagandahan dito sa gamot na to nakakabawas nung nararamdaman niya na hirap sa pag-ihi ng yung kirot, nababawasan yon. May side effect lang Ano do? Meron kaming tinatawag na retrograde ejaculation or dry ejaculation. Ito yung kapag umiinom ka ng gamot na ganito, ito yung mga alpha blocker kung tawagin ng doktor. Okay. Hindi tulad nung ikaw ay bata, kapag nag-ejaculate ka, may lumalabas na likido. Ito, kapag umiinom ka ng gamot, pag nag-ejaculate ka, ang lalabas, hangin. Hangin! Okay. Huwag po kayo mabastusan. Parang umutot ka sa api mo. Okay. Walang lumalabas. Tawag dry ejaculation. Medyo weird lang yun, Doc, no? Pero ano yun dahil sa gamot na tinitake? Sa gamot, no? Retrograde. Yung likido, imbis na forward palabas, umiikot pabalik. Ngayon, ang dami mga pasyente ko nagre-reklamo dyan. Kasi weird nga naman, Doc, no? Balik sa akin yun, Doc, ano nangyari? Ba't nawala? Sabi ko, alam nyo, nasa side effect po nung gamot yan okay. Tatanggapin nyo na yan, maliban na lang kung ninyong magpa-opera. Pero wala bang pwedeng kainin na lang or natural na pwede nilang gawin, kainin, Doc? May mga pagkain na pwede po ninyong kakainin para mababawasan yung pamamaga ng prostata. Siyempre, brown rice is one. Okay. Mga broccoli ay napakaganda po sa inyo. Mga greens o talbos na kulay berde. Yung matataas na zinc, gaya ng dilaw ng itlog, salmon, mga isda, magandang tulong po sa inyo yan. Mga nuts, maganda sa inyo yan. Yan. So yan po ang dadamihan nila, Doc. May mga prutas din, Doc? Opo. Ang magandang prutas sa inyo, yung mangustin. Alam nyo, may mga pag-aaral na ginawa po sa mangustin at mayroon siya talagang agricultural and food chemistry magazine at nakita nila, yung alpha mangustin, isa sa component ng MX3, alpha mangustin. May anti-inflammatory activity pala ito para wag lumaki yung prostata. Pero ang mangustin, Doc, ay hindi laging meron as a fruit, Doc, no? Pero ito ay widely available na. Nakikita na rin naman natin yan sa mga billboard, nakikita natin sa mga groceries, even sa supermarkets, yung coffee form ng mangustin na ang pangalan MX3, Doc, any time of the year, kahit hindi Father's Day, kahit hindi topic sa mga kalalakihan ang pinag-uusapan, available ito, Doc. Opo, nakatutuwa nga kasi last week na dapat nakapag-usap tayo,
ay nag-busy po ako dahil yung gabing yun ay naimbitahan tayo doon sa portion ko na live selling sa TikTok. Ang daming lalaki. Nanonood. Ang nakita kong nanonood parang 700 plus eh. Ang dami. Tapos siguro 1/3 nun lalaki. Nagtatanong kung makakatulong ba ang X3. At may suspecha ako may mga senior na sa kanila dahil ang tanong nila pang prostata eh. So yes, makakatulong po. Yung kapsula natin na 500 milligrams, iniinom po yun ng 2 times per day. Sa mga kalalakihan, Dok, na nakikinig sa atin ngayon at siguro ay medyo naging mas concerned sana, no? Naging mas concerned sila sa kanilang kalusugan, lalo na siguro dun sa mga nakikinig sa atin na hindi na sila bumabata, medyo umiidad na. Dok, pwede ba sila mag-online consult sa'yo o kaya puntahan ka kung malapit sila sa iyong mga clinic? Ay, salamat po. At pwedeng-pwede po. Hahanapin nyo na lang yung pangalan ko sa Facebook para hindi na tayo mag-text-text sa cellphone. At yung pangalan ko na lang sa Messenger na lang po, Edwin A. Bien. Mag-text kayo. Yung iba nagpapadala ng picture ng laboratory nila. I will try my best na mapaglingkuran kayo. At yung mga detalye ng clinic schedules ni Doc at saka yung location, doon na rin po pag nag-PM kayo kay Doc, ibibigay naman po nung kanyang secretary din yung mga detalye. So Doc, itong nasasabi natin o binabanggit natin na MX3, ito ay natural supplements at ito ay mabibili kahit walang reseta, Doc. Opo, at available ito sa mga leading drugstore sa buong Pilipinas. Make sure lang ang hahanapin nyo yung talagang original na MX3 dahil yung mangustin po nga ay nakita nila na may active ingredient na alpha mangustin na bagay daw sa prostata nating kalalakihan. So mga kuyang, Manoy, Chong, mga fathers, wag na po tayong mahihiyang magpa-check up ha kasi sa ayaw at gusto natin, lalaki ang prostata natin. At ang ayaw nating dumating sa punto na yung prostata ay maging cancerous. Huwag po ninyong katakutan, magpa-check up sa inyong doktor. At kung sasabihin magre-rectal, huwag na kayong mahiya. Yung mahihiya pa doktor naman po yan, sanay naman po yan. Oo. At kailangan yan gawin para mawalan kayo ng alalahanin, agam-agam tungkol sa inyong kalusugan. Dahil mga doctors, kayo ang nag-aalaga. Sila ang nag-aalaga sa ating mga katawan at sa ating kalusugan. So Doc, once again, maraming salamat sa mga karagdagang tips, mga paalala, lalo na para sa ating mga tatay at mga kalalakihan. Again, Doc, belated Happy Father's Day. Salamat po sa iyo ding pamilya. Medyo Marie, Father, and everyone. Happy Father. Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Susunod na po ang Lunas Extension. Kasama naman si Faith Salaver Clamor. At ngayon po sa programang Lunas, nakatuwang po natin ang MX3 Natural Supplements, si Dr. Edwin at nakasama niya rin po, Cheska San Diego Bobadilla. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagad